Bakit nga ba mas madalas ang aksidente dito sa East Service Road, bandang Lakefront side, kesa doon sa kabila? Well, sa mga hindi po nakakaalam ng daan na to, i-explain ko naman to. Siguro naman marami pa rin sa mga followers natin ang napapadaan banda dito. At least, ano man maging aware na din, di ba, kung mapadaan kayo. So guys, tungkol dito sa sa East Service Road compare sa West Service Road, kung mapapansin nyo lang sa mga taga dito sa amin na mga followers ko, kung maiisip nyo, bakit kaya laging dito na lang sa side na to merong naaaksidente, diba? Compare dun sa kabila na walang masyadong nababalita. Dahil ba yun sa barangay natin na halos to, malapit sa atin, kaya mas nababalitaan natin? O sadyang wala talaga masyadong na-aksidente doon? Ito ang ano ko dyan, ito ang insights ko tungkol dyan. Kung mapapansin nyo, dito, pag lingon nyo dito sa kaliwa is makikita nyo na yung expressway going to Makati, diba? At open na open siya, meron lang tayong grills. Dahil sa nararamdaman mo dito sa kaliwa mo, or kung pagpunta ka sa sukat, nararamdaman mo yung lakas ng hangin, yung mga tunog ng mabibilis na sasakyan, ng kotse, di ba? Parang nag-iiba yung ambience ng lugar na itong side na to. Parang ang nangyayari, mas nape-pressure ka, kahit hindi mo sabihin na mangyayari yun, di ba? Mas naiisip mo na mas mabilis ka, yung mga sasakyan sa gilid mo, sa iba't ibang parts, parang ang bibilis din tignan ang nangyayari. Compare kapag dumaan ka dun sa kabila, which is nakasarado, ayun, kung makikita nyo naman, merong bato. Ayan na, merong bato dun sa kaliwa, sa West Service Road, which is nakaharang dun sa tawag dito sa expressway. Hindi mo siya makikita dun sa mga nagde-drive dito sa East Service Road na to. Nararamdaman ko yung parang ano nila, energy pagka nandito, parang bang 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 ganon. Parang yung mga umu-overtake, sige din. Compare dun sa kabila, pag dumaan ka, sobrang chill lang talaga nila, as in parang iba talaga, promise yung pakiramdam. O siguro may mga nakakaramdam din na iba. Siguro nagmamatter talaga itong wall, itong grills lang, nakita mo yung kabila at nasasagap mo yung hangin ng mabibilis ng sasakyan, kumpara doon sa kabila na wala kang makikita, kundi yung mga sasakyan na sa harap mo at sa likod mo. Yung makikita yung sa gilid na expressway, diba? Kayo ba, sa tingin nyo, nagmamatter ba yung gano'n? Kasi pansin ko dun sa kabila talagang pagdating sa pag-overtake, wala akong masyadong makikita na umu-overtake na garapalan. Mga tipong dahan-dahan lang talaga. Well, para sa akin, sa tingin ko nagmamatter yun. Kaya ayun yung opinion ko kung bakit mas madalas ang aksidente dito sa East Service Road kaysa sa West Service Road, diba? Anyways, pagdating naman dyan nasa sa atin pa rin talaga. Overall naman nasa pagdadrive pa rin natin yan, kung paano natin may iwasan yung aksidente. Basta lagi lang tayong maging defensive driver. Marami rin nagsasabi na kahit dahan-dahan ka, basta aksidente, yun na nga pero makakatulong din syempre yung pagiging maingat. Kahit saan ka pa dumaan, basta maingat ka, malaking factor yon para mas maging safe ka, diba? At ano pa man ang mangyayari, yung kamay mo lang ang kumakapit sa manibela at sa silinyador. Kaya ikaw lang din ang makakapag-decide ng magandang takbo. Huwag na natin isipin yung nasa paligid natin, sa harap na lang tayo tumingin. Side mirror, tamang silip lang, diba? Huwag ka na makipagsabayan sa mga yan. Ako, tingnan mo, okay lang, takbong 50, takbong 40, nandito lang ako sa likod, diba? Kung mapapansin nyo, ang dami na agad umovertake sa akin, ang dami na agad lumalagpas. Well, at the end of the day, makakarating din naman tayo. Ayan, diba? Diretso lang. Well, safe naman din kasi nasa sa atin naman yan kung
saan tayo komportable man, na mas safe tayo. Yung iba komportable na pag mabilis sila, mas safe sila. Yung iba komportable naman na kapag nandito sila sa gilid lang, mas safe sila. Well, kanya-kanya tayong perspective, di ba? Basta mag-iingat lang palagi ang lahat. So ayun lang for today. Pasensya na kung natagalan talaga ako mag-upload. Siyempre nagkaroon nga ng Christmas, nagpasko, di ba? Busy din sa family, tapos nagbagong taon pa, di ba? At the same time is nag-start kami ng maliit na business ng girlfriend ko. Kaya ganun. So ayun lang, no? Yun na muna sa ngayon. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Okay? I-break is out at giniwa ng isang paalala na magdasal tayo bago sumampa ng motor at dahan-dahan lang lagi sa pagpiga ng silindador. So, i-break is out. Bye-bye!